Ayan, at sa ating pong pagtayo, pwede niyo po bang batiin ang bawat isa na magandang umaga. Magandang umaga, kapatid. Mas maganda ka pa sa umaga. Wow! Talaga naman nakakawaw ang umaga na to, di ba po ba? Ayan, so dahil dyan, we are ready. And we are excited to give our worship and our praise to our Lord. So with that, let us begin to our thanksgiving. Let us just close our eyes and feel the presence of the Lord. Yes, Father God, Lord, we thank you, God. So napakagandang umaga na binigay mo po sa amin ngayon, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil tunay ang kasabihan na this gising is another blessing, Panginoon. Indeed, Panginoon, maraming salamat sa pagising sa amin lahat at sa mga pamilya po namin, Father God. Lord, for this week, maraming salamat, Panginoon, sa pagsama sa amin, God, for your kindness. Maraming salamat, Lord, for your faithfulness, for your goodness. Lord, sa healing na pinaranas mo po sa amin, na ipaparanas pa, Panginoon. Lord, we thank you, God. And this day, Father God, we will just surrender everything to you, Father God. Lord, we are excited, Panginoon, sa mga gusto mong iparating po na good news para sa amin, Panginoon. Lord, we love you, God. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen! Are you ready to give praise to our Jesus? Amen! Hey! Let's go! You love Jesus. How we try. Every time I see your glory,
Let's continue to worship the Lord and close our eyes. Let's Father God, Lord, indeed, Lord, binigyan mo kami ng bagong identity at yun ay kami ang mga anak mo ng Panginoon. And we just sing, Lord, our praise and worship to you, Lord. Who I am the highest will welcome you. How lost and he brought me in his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free. Holy Spirit, I'm a child of God. Yes, I am. Realize He has ransomed. His grace runs through. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free. Holy Spirit indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. The Son sets free. Holy Spirit, I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, Lord, Lord, we are believing in this truth, Father God, that we are your children, Lord. That you are never against us, Father God. You are working everything for our good, Lord. We are so grateful, Lord God, for having us our Father, Lord. I love you, Father, na never na binuhod ng pagmamahal sa amin. And Lord, we just surrender everything sa iyo, Panginoon. Ikaw nga po ang bahala sa lahat ng mga sa buhay namin. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I
Thank you, Lord, for reminding us, Lord, that we are already free. Free from sin, free from guilt, free from shame, Lord, free from anything, Lord, that nakakasama sa ating Panginoon. Dahil, Father God, you have already embraced us with your love, Lord, and we are more than blessed for having you as our Father, Panginoon. Father, we just render everything before you, Panginoon. Alam namin, Lord, na mamamahal naman kami, Lord, sa hapon na mago na ito, Panginoon. But Lord, wala akong ibang may tataas sa lugar na ito, kundi ikaw lang, tanging pangalan mo lang, Panginoon. Father, we surrender everything before you, Panginoon. Lord, salamat sa pagpapaalala sa amin, Lord, na ipinaglaban at napagtagumpay mo na yung pagpapagumpay namin lahat, Panginoon. Father, we surrender everything before you, Lord, sa iyo ang lahat ng pabulit pagsamba at ang lahat ng anak ng Diyos. Magsasabi na, Amen. Hello po! Good morning everyone. Ako na magpapakilala sa sarili ko kasi yung host ayaw mo may pakilala eh. Nagulat din kasi siya. Pasensya na. Hindi kasi nabasa. Pero yan, good morning everyone and everything and everything. Charot. Good morning! Pinapakalma ko na yung sarili ko guys. Pero yan, bago ang lahat, okay lang ba? Mag-pray lang tayo very short. Mga 30 minutes. Let's close our eyes muna po. Hold on our heads. Lord, thank you for this day. Thank you po kasi pinag-gather niyo po kami kahit marami po kami ginagawa, kahit marami kami iniisip, Lord. Thank you kasi dinala mo yung mga paan namin sa lugar to, Father. Lord, this place has become our comfort, our resting place, Lord God. Na kahit gano'ng kahirap yung isang linggo, God, we always come here, Father, para mag-rest sa presence mo. Lord, we pray, God, na bigyan mo kami ng kalinawan sa pag-iisip, Lord, sa puso. Buksan niyo po yung isip namin, puso. Natanggapin, Lord, at lahat ng message na nandito, Lord God. Lord, walang ibang mag-glorify today, kundi ikaw lang. Maging ako, Father, use me as your vessel to clearly relate the message that you want them to know, Father. Lord, walang mag-glorify na ibang pangalan, kundi sa'yo lang, Jesus. In Jesus' name, Amen. So, ngayon, good morning ulit. Good morning. Nasa series tayo ng Wow. Yeah, wow. Wow series, March 2025 na tayo. Sobrang bigas, no? Parang parang kahapon lang, January lang, celebrate lang tayo. Mamaya, Pasko na naman, may nagkakantahan na naman. So, ayun. Nagtataka siguro, hindi kayo nagtataka kasi pag March kasi talaga, Women's Month talaga. So, sinaselebrate natin yan. Kaya, yung iba pong mga kalalakihan po sa amin, huwag kayong magtampo. So, pagbigyan na kami kasi, Women's Month yan. So, ayun, unang-una sa lahat, pasalamatan natin yung Lord kasi isang Sunday na naman yung binigay niya sa atin na punong-punong ng joy. Ako lang ba yung nakaramdam na parang sobrang saya, gano'n. Ako din! Thank you! Hindi, ewan ko lang, sobrang gaan ng Sunday na to, tsaka parang, alam mo yun, parang nasa rest lang tayo, gano'n. Kahit na, hindi natin napapansin na, dami natin pinagdaanan, pero kibar lang, gano'n. Kahit wala tayong pera, kahit na broken hearted talas. Ang maganda, merong mga bagay na dumadating sa atin araw-araw. So, maganda sana marinig niyo yung mga testimony ng iba. Marami kasi nangyari sa mga buhay nila eh. Pero sino ba naman ako para i-share yun? Tama. So, ayun. So, before ako pumunta sa pinaka-topic, ano nga ba yung topic na meron tayo last week? Sino ba yung nandito? Wala kasi ako nandito. Tanungin mo yung reference. Kaya po, ano po? Wow, ano po eh? The wow. Hindi niyo mo napansin, ina yung body talaga niya. Yeah. So, kahit wala ako dito, ramdam kayo. Okay. So, ayan. Natutunan natin last week na yung tunay na halaga ng isang tao, isang babae man, isang lalaki, kung ano man tayo, ay hindi nasusukat sa panlabasaan nyo natin. So, nasusukat yan sa relasyon na meron tayo sa Lord. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Punta na tayo sa next topic. Yun na. Ang title ng series po natin ngayon ay Woman of Wisdom. Another one. Wow. Actually, struggle din talaga ako kasi parang kaya ko bang panitin. Yes, that's Woman you. of Wisdom
na to yung kahalagahan ng karunungan. Kasi yung wisdom, karunungan to sa Tagalog, no? Sa isang babae, syempre, kahit saan, kahit sa lalaki, sa ating lahat. At saka, paano ba ito makakatulong sa ating pamilya, sa mga taong nakapaligid sa atin, no? So, yung wisdom mo kung hindi lamang tungkol sa pagiging matalino sa mga makamundong bagay, sa mga tingin ng tao sa atin. Syempre, important din yung pagiging matalino natin sa gawain ng Diyos at sa salita ng Diyos. So, meron lang naman tayong napakahabang verse na tatalakayin ngayon. Huwag kayong magulat, baka 5 days tayo. Sige, flash na natin. Yan. Proverbs 31, verse 26. When she speaks, her words are wise, and she gives instructions with kindness. So, natuwa kayo. Ay, sige, ang verse na. Pero actually, na-challenge ako sa verse na to. Kasi, kung titignan nyo yung verse, papasahin nyo. Parang self-explanatory, di ba? Pagbasa mo, parang, okay, gets. Ganun siya. So, sobrang dali. Sabi ko, hindi po, ano ko to i-deliver ng maayos. So, medyo na-challenge ako. Tapos, ang pinag-aaralan ko na, salamat po sa napagandang manual na ginawa ng ating pastoral. So, madami tayong na-discover na yung dalawang parang phrase na yan, sobrang dami mo pa rin palang matututunan. No? Just a phrase, no? So, unahin natin, hatiin natin sila. When she speaks, her words are wise. So, yan yung uunahin natin. So, meron tayong word bank today. Word ba? Gusto niyo? So, yung wise, nanggaling siya sa salita, yung translation niya sa Hebreo is chokma, which means practical, skill, or godly wisdom. So, yung wisdom or pagiging wise natin, hindi lamang about sa kung ano yung may kaalaman na meron tayo or yung sa ulo mo. Hindi nagmamatter kung gaano kamaraming kaalam, no? Dapat marunong din tayo mag-apply ng mga nalalaman natin, syempre sa action, na align sa word ng Lord. So, kung hindi mo ma-apply yung knowledge na meron ka, useless. Diba? So, next slide tayo. The proof of wisdom is in the action. It produces. So, hindi mo nakatandaan kung ano yung version ng Bible, pero nasa Matthew 11:19 to. So, mapapatunayan lang natin yung karunungan na meron tayo. Kung meron tayong nakikita, resulta. Sabi nga, words are just knowledge until you put it into action. Tama, di ba? God's knowledge plus godly action, yun yung napoproduce ay wisdom. So, hindi pwedeng, kaalaman lang. No? Hindi sapat, yung marami ka lang alam, maraming verse ka alam sa ulo mo, yung buong Bible, yung number sa ulo mo, hindi ikaw na. Napakahirap sa ulo mo na. No? Wala din kasing kwenta kung hindi natin ma-apply sa totoong buhay. So, kaya nga binigyan yung mga instructions para sundin. Hindi para SPL lang. Para lang alam mo. Share ko lang. Sa ngayon, hindi na trend yung marami kang sa ulo na verses. Yung trend ngayon, paramihan na-apply na verse sa buhay mo. Wow! Wow, okay. So, ayun. Totoo yun. Dati, kapag marami kang sa ulong verse, angat ka. Pero ngayon, hindi. Nagawa mo ba yan? Yan, na-apply mo ba? So, tingin ko lang naman yun. Kasi hindi pa ako ganun. Sensyon. Ayan. So, may trivia tayo dito. Show it. Ang Proverbs 31 ay tinatawag na Virtuous Woman Chapter. So, kung mababasa niyo yung Proverbs 31, sobrang ganda nung na yun, chapter. About talaga dun sa parang paano ka dapat maging isang babae. Diba? So, kung Proverbs 31 woman ka, ikaw na. Kakasal-kasal. Oo, kasi yung meaning ng virtuous woman, righteous, upright, or may prinsipyo or panindigan sa buhay. So, isinulat yung chapter na yun, bilang gabay sa mga kababaihan, syempre, pati na rin sa mga kalalakihan, kung paano ba dapat pahalagahan ang isang buhay ng may integridad at karunungan. So, yung life lesson natin dito, ang isang babae ng karunungan ay hindi lamang nag-iisip ng tama. Siya rin ay nagsasalita ng tama. So, dapat hindi lang nagsasalita natin. Dapat sinasabi. Tama ka. Tama. Tama. Paano ka ba magsalita doon sa mga kapwa mo? Paano ka ba magsalita sa pamilya mo, sa kaibigan mo,
tingin mo ba nakakapagdulot yun ng kapayapaan or kalakasan dun sa taong pinamimigyan? Baka mamaya kasi salita tayo ng salita, wala naman palang substance yung sinasabi natin. No? So wala din. So hindi na natin itong verse na to. Nakita ko lang siya. A fool, Proverbs 11, a fool vents all his feelings, but a wise man holds them back. So sobrang ganda, no? Hindi lahat ng tingin mo ay tama at totoo, kailangan sabihin. Kung hindi naman nakakatulong, hindi makaka-improve dun sa taong pagsasabihan mo, i-keep mo na lang sa sarili. Oo, sometimes kasi, or most of the time, ignorance is a bliss. Ha? Parang sana hindi ko rin pala na lang. Sabi, nag-quiet na lang pala ako. Gano'n. So yung secret statement natin is, words of wisdom bring peace and freedom. So tandaan natin guys, words are very powerful. So a wise woman or man of God should always know what needs to be said. So wag natin i-confuse yung constructive criticism with insult. Ano ba yung constructive criticism? Ito yung feedback na nag-o-offer ng specific, actionable suggestion para matulungan yung ibang tao mag-improve. Kasi most of the people today, lalo na sa social media, kumabay sa X, sa Twitter, yung hindi naman sila related dun sa sa video, sa post, kung makapag-comment, wagas no. Tapos sasabihin nila, constructive criticism yun. Parang gusto lang mag-improve. Pero wala naman silang sinadjust na kailangan i-improve. So, hindi naman constructive criticism yun kasi nag-cause lang ng harm. At saka nagpababa lang ng self-esteem dun sa tao. So, ang tawag doon, insult lang. Yes. So, bago lumabas yung words sa bibig natin, lagi natin i-assess maigi yung words ba natin nakakapagbigay ng peace, encouragement, and hope dun sa mga taong nasa paligid natin. Or, nag-iiwan lang ba yun ng harm or damage? Sabi nga ng mga kabataan ngayon, kung walang magandang sasabihin, shut up na lang. I-close na lang yung mouth para hindi mag-smells na. So, always be mindful. Isipin natin, kung yung sasabihin ba natin sa ibang tao, ay gusto mong sabihin ng Lord sa'yo. So, pag lumabas sa bibig mo yun, tingin mo pag sinabi ng Lord sa'yo, ano mararamdaman mo? Yung gano'n. So, proceed tayo. Yung second, tapos na. So, she gives instructions with kindness. So, yung salitang kindness, sa Hebreo, ang translation niya hesed. So, ang meaning nun is loving kindness and or steadfast love. Yung babaeng may karunungan daw ay hindi lamang mahusay magturo. Siya ay may puso ding mapagmahal at maunawain. So, kung yung mga teacher nyo the past weeks, yung boss nyo last week, masyadong grumpy, galit na galit sa mundo, isipin nyo na lang, ay, hindi nabasa ni Ma'am yung Proverbs 31. Ang gawin nyo, isend yung Proverbs 31 after ng klase. Nakapag-share pa kayo. Charot. Pero may mga ganong tao din kasi talaga, kasi hindi sila aware. Kaya nga tayo dapat may mga ganitong meetings, di ba? So, kung hindi man natin sila, hindi lahat kasi sila makokontrol. So, kung hindi man natin makontrol yung galit nila, ikaw na lang yung maging Proverbs 31. Ang gusto yan. Tama. So, may trivia tayo. Sa kultura ng Biblia, ang pagiging mabait ay hindi lamang emosyon, kundi aksyon. Ang ganda. Sa kultura ng Biblia, ang pagiging mabait ay hindi lamang emosyon, kundi action. So, hindi lang, pero wala naman siyang ginawa. So, dati kasi yung mga mag-awards, grabe yung mga tinikisanan. Yung mga kababaihan noon kasi, active sila dun sa pagbibigay ng payo, pag-serve as in. Almost siguro ng mga babae ng service talaga yung love language. Kasi parang nature na sa kanila yun. Kahit walang kapalit, okay lang. So, hindi pa uso nun yung, susunduin, yung pasundo, gano'n. Walang gano'n. Hindi tulad ngayon. Nagpapasuyo pa yung mga, charot lang. Hindi, kasi ng mga panahon noon, sila kasi nagiging comfort talaga, especially ng mga asawa nila. For example, mahabang araw, nagtrabaho sila. Yung mga lalaki, gawin nila. Siyempre, yung mga
lovey-dovey nila. Ayun, nagiging comfort, tsaka relax sa kanila. No? So yun, bigyan din natin ng isa pang verse. Nabasa ko lang din. Patience leads to abundant understanding, but impatience leads to stupid mistakes. So parang may iwasan natin na makagawa ng mga bagay na pagsisisihan. Kailangan maging mahinahon tayo at understanding all the time. Kasi mas madaling magtiis kesa bawiin mo yung mga sinabi at ginawa mo na hindi kaaya-aya o kasakit-sakit sa iba. No? So actually, ito yung main na tinuturo ni Jesus even before pa sa mga disciples na kahit sa atin na maging patient tayo. Kasi eventually, all things will fall into place. No? So, huwag tayo mag-alala kasi it pays to be kind all the time. No? So, lahat naman ng kabaitan mo, kabutihan mo, nakikita yan ng Lord. Tapos, binabalik niya sa'yo ng double fold or triple fold. So, may naalala akong story. Nakita ko lang somewhere na yung isang girl, nabili siya sa convenience store. Tapos, may nakasalubong siyang guy. Siguro mga nasa 40s na. Yung guy, nagbabayad siya ng makinuha niya, tubig, basta pagkain gano'n. Kaso wala siyang available na cash, credit card lang. So, yung tindahan or yung convenience store, sira yung yung card machine. So, wala siyang dalang cash. Ang ginawa ng babae, siya humingi ng bayad. Kasi nakita niya nag-struggle. Mali mo talagang gutong yung lalaki. Ngayon, pagpasok niya, or mag-apply kasi siya niya. Pagpasok niya doon sa company, nakita niya yung lalaki, manager pala. Ng company na yun. So, oo, hindi niya alam yun, no? Parang natural lang, mabait lang siya, gano'n. Pero, nagbunga yung kakaitan niya, no? So, yung life lesson natin ngayon, yung ating pagtuturo o payo ay magiging mas epektibo kung ito ay sasamahan ng pagmamahal at pasensya, syempre. Hindi kailanman nagtatagumpay ang galit o sama ng loob sa pagbibigay ng tamang direksyon sa buhay. So, yung sticky statement natin, kindness is the key to wise teaching. So, isipin na lang natin, for example, sa mga anak nyo, kapag nagtuturo kayo, di ba mas maganda magturo tayo na may patience, tsaka love? Kasi dati, nung tinuturuan ako nanay ko, pinapasalaw ko na love, pero okay naman. Pero hindi, Generation ngayon, hindi na pwede. ang generation ngayon hindi na pwede. Kailangan ng pagmamahal. Papatulog mo ka. Oo, at patience. Hindi, actually, ang totoo yun. Kailangan natin ng pagmamahal at patience sa pagtuturo kasi mas naiintindihan or mas ma-accept ng mga bata yung tinuturo sa kanila kapag, alam mo yun, mas mahinaho. Tsaka, may iba namang way, hindi yung laging galit tayo, di ba? So, most of the time kasi yung kindness itself, tinuturuan yung ibang people na kung paano tratuhin yung ibang tao. For example, sa sibling, pag-aabot mo ng limos, dun sa mga nasa kalsada, pag nakita ka kasi ng ibang tao, may tendency na gayahin ka nila. Paano ko nasabi? Kasi gano'n ako. Pag may nakita akong tao na, ay, nagbigay siya. Sabi ko, ay, dapat ako din next time nagbibigay. So, yung kindness natin, kapag nakita na ibang tao, nakakahawa yan. Or for example, nagbubukas ka ng pinto para sa tao, ay, ba't di ko naisip gawin yan sa ibang tao? So, the next time na may makikita ka na struggle sa pagbukas ng pinto, ikaw na mismo yung gagawa. So, showing kindness teaches people that everything and everyone is God's property. And God's love, syempre. And lahat dapat ay tinitreat with kindness. So, yung pinaka-conclusion natin, wow, conclusion na. Hindi ko na-edit. Si Jesus mismo, yung pinaka nakapagpakita actually ng karunungan at kabaitan. Wala pa akong nakikita sa buong entire life ko na talagang naka-perfect yung patience love ratio. Kasi at some point, yung tao talaga may hanggan. Pero si Jesus lang talaga. Sa mga salita niya, nagdadala siya ng buhay at yung mga kilos ay laging puno ng pagmamahal. So nakita natin dito kung gaano kahalaga yung karunungan at kabaitan sa pang-araw-araw na buhay. So yung woman of wisdom, isa siyang modelo na hindi lamang para sa mga kababaihan, kundi sa lahat ng pananampalataya. Hindi dahil sa title nito ay woman of wisdom para sa woman na lang. No, pwede natin i-apply yun kahit sino pa man sa araw-araw natin life. So, ayun lang po yung
topic natin today. Very answer. Kaya, thank you po sa inyo. Yung sila po ba natin ay discussion question na? Or may mag-pray pa na? Ikaw, isang Discussion questions na daw. Mag-pray na lang tayo sa kanya ng So, yung unang question, sa inyo pala na, ano ang kahulugan ng pagiging woman of wisdom? Paano ito na ipapakita sa pang-araw-araw na buhay? Tapos, pangalawang bahagi ng sitwasyon kung kailan ang iyong salita o payo ay nagdulot ng kabutihan sa iba. Anong natutunan mo mula dito? Uy, share ko lang, share ko lang, sobrang sayo kanina kasi nakakakanta na ako. Kasi classic, may ubo din ako. Uso talaga yung ubo ngayon. Hindi lang ubo, walang boses pa. Ang tindi. Kahit pa sa yung pero may ang gawin ko, guys. Kasi Okay, na. Thank you. Wonderful. Tayo.